Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang umaga. Pinagpalang umaga sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sang pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang linggo ng dakilang awa ng Diyos. O sa Ingles, Divine Mercy Sunday. Sabihin nyo nga po, Divine Mercy. Makahulugan po ang ipinakita ng mga alagad ni Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito.
makahulugan. Meron po itong kaugnayan sa ebanghelyo natin noong isang linggo. Naalala niyo pa po ba yung ebanghelyo natin noong isang linggo? Hello? Naalala pa po? Hindi na. Okay, sige, papaalala natin, no? Balikan lang natin, saglit lang to, kaunti lang to, para makita natin kung ano ang kaugnayan ng ebanghelyo natin ngayon sa ebanghelyo noong isang linggo. Noong isang linggo, ikinuwento sa atin na umagang-umaga pa, noong linggo ding iyon, may isang babaeng nagpunta sa libingan ni Jesus. Sino ito? Naalala nyo pa naman pala eh. Yung mga to, si Maria Magdalena. Naalala nyo na. Anong naramdaman ni Maria Magdalena nung makarating siya sa libingan ni Jesus? Diba? Umiyak siya. Umiyak, nalungkot. Bakit? Kasi nakita niya ang batong panakip ng libingan ay naiurong na. Bukas na ang libingan ni Jesus. Ba't siya umiiyak kung bukas naman pala? Kasi wala ang bangkay ni Jesus. Hinahanap niya ang bangkay ni Jesus. Ang bukas na libingan ay isang patunay na muling nabuhay si Jesus. Ang pagbubukas ng libingan ay nangangahulugan ng pagkabuhay. Sabihin niyo nga po, pagkabuhay. Iniwan ni Jesus ang kanyang libingan, binuksan at lumabas upang ipahayag ang pagkabuhay. Pagkabuhay. Yun yung kwento noong isang linggo. Anong kaugnayan nito sa kwento natin ngayon? Samantala, ngayon sa ating ebanghelyo, kabaliktaran ang nangyari. Kung nung isang linggo, binuksan ang libingan, ngayon naman, ang mga alagad ay, kabaliktaran nagbukas? Nagsara. Anong sinara? Pinto. Nagsara ng pinto. Nagtipon-tipon sila sa isang silid at nagsara ng pinto. Bakit? Dahil sa takot sa mga Hudyo. Diba? Nagkulong sila kasi natatakot sila na ang isusunod. Natatakot sila na wala na si Jesus at sila na ang hinahanap. Kaya nga, di ba si Pedro, nung nakita siyang gagala-gala, tinanong siya, di ba? Ikaw yung kasama ni Jesus? Anong ginawa ni Pedro? Tinatwa niya. Hindi ako yun. Ilang beses? 3. Takot ang mga alagad. Kaya nagkulong, nagsara ng pinto. Simboliko po ang saradong pinto sa ating pagninilay. Narinig nyo na ba yung kasabihan? Yung pinagsarahan ng pinto. Narinig nyo na ba yon? Diba? Narinig natin yun, diba? Yung iba sinasabi, when God closes your door, He opens a window. Yung iba, He opens a roof. Diba? Ganon. Diba? May kasabihan tayo nun, diba? Yung pinagsarahan ng pinto. At kung ikukumpara ito sa libingan ni Jesus, sinara ang libingan dahil mayroong patay sa loob. Tama? May laman, pero patay. Yun ang libingan. Pero ang ginawa ni Jesus, binuksan niya ang libingan dahil mayroong pagkabuhay. Mayroong buhay. Kaya nga, si Jesus ay nagpakita sa mga alagad habang nakasara ang pinto ng silid. Hindi siya dumaan sa pinto, hindi niya binuksan ang pinto. Nagpakita siya, pumasok siya kahit sarado ang pinto. Pagpapakita yon para maunawaan ng mga alagad na sila'y nagsara ng pinto. Pero kahit sarado ang pinto, nakapasok si Jesus. Nagpakita si Jesus.
Nagpakita siya dahil alam niyang takot ang mga alagad. Alam niyang nagtatago ang mga alagad. Dahil naunawaan niya, yung mga alagad nagsara ng pinto dahil sa takot. Dahil alam nilang wala na silang buhay sa labas. Tama? Kasi wala na yung kinakapitan nila eh. Nagkulong sila dahil takot sila dahil wala na yung nagbibigay buhay sa kanila. Nagsarado. Pero si Jesus pumasok para bigyan sila ng buhay. Anong ginawa ni Jesus? Hiningahan sila. Yung hininga ng Diyos, nagbibigay buhay. Kung babalikan natin ang kwento ng ating unang mga magulang, sino yon? Eva at Adan, noong hiningahan ng Panginoon ang alabok, ano nangyari? Nagkaroon ng buhay. Ganyan ang hininga ng Diyos. Nagbibigay buhay. No? Iba sa hininga natin. No? Yung hininga natin, pag hiningahan mo, nakakamatay, di ba? Nakakahilo, di ba? Pero pag ang Diyos huminga, nagbibigay buhay. May tatlo po tayong pagninilayan ngayon. No? Ito yung nais ipakita sa atin ni Jesus. Ang mga taong sarado tatlo yung kanilang sinara. Mga taong sarado. No? Pagnilayan natin, tatlong sarado na binibigyan ng Diyos ng buhay. Una ay ang mga taong sarado ang isip. Sabihin nyo nga po, sila yung mga taong nananatili na lang sa nakagawian. Sila yung mga taong nanatili na lang sa nakasanayan. Sila yung mga taong nanatili na lang sa mga nakatandaan. Kaya nga madalas, maririnig mo sa mga taong saradong isip, ganito na ako, noon pa. Wala nang pwedeng baguhin sa akin. Wala na akong pwedeng magawa. Ganito na ako. Tumanda na akong ganito. Matanda na kami. Kinatandaan namin ito. Narinig nyo na ba yung mga ganong tao? Yung mga ganong tao nagsasabi nun, sarado ang isip. Bakit? Ayaw magbago. Sarado sa pagbabago. Yan ang unang taong sarado. Sarado ang isip. Pangalawang taong sarado ay ang mga taong sarado ang puso. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Pangalawa, sila yung mga taong walang puwang ang awa at habag. Maaring sila rin yung mga taong sumuko na sa pag-ibig. Meron ba ditong sumuko na sa pag-ibig? Hello? Ayaw niyong ayaw niyong tumaas ng kamay, no? Pero pag kumpisalan, naku, dai kong narinig, no? Sarado na ang puso. Yung ayaw na magpatawad, ayaw na magmahal, at kadalasan, naririnig mo ang mga taong itong nagsasabi, paulit-ulit na lang akong niloloko, Father. Tama na. Ayoko na. Sawa na akong magpatawad. Ayoko na magmahal. Ako na lang laging umuunawa. Ako na lang laging nagbibigay. Ayoko na. Meron ba? Andito ba yon? Andito ba yung mga nagsabi ng ganon? Di ba? Yung mga sarado na yung puso. Sila yung mga taong sarado. Sinukuan ang pag-ibig at wala ng awa. Hello? May kilala ba kayo? Sarado ang puso. Yan ang pangalawa. Pangatlong klase ng taong sarado ay ang mga taong sarado ang kamay. Review. Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo. Salamat, may maaalala sila. Sarado ang kamay. Sila naman yung mga taong walang puwang ang malasakit at pagdamay. Kadalasan, maririnig mo silang nagsasabing, bakit ako tutulong? Wala naman akong nakukuhang kapalit. Saradong kamay. Wala akong mabibigay. Alis.
sarado ang kamay. Puro na lang kayo hingi, ako na lang ang bigay ng bigay. Sarado ang kamay. Sila yung mga taong nagsara ng kamay dahil wala nang pagdamay. Mga kapatid, ito ang tatlong klase ng tao na maaring maikumpara natin sa isang libingan. Parang libingan, may laman pero sarado at walang buhay. Ganyan yung mga taong saradong isip. Puno naman ang isip, ang daming ang alam niyan eh. No? Nagdudunong-dunungan pa. Kaya hindi mo pwedeng sabing walang laman ang isip. Kaso, walang buhay. Dahil sarado sa pagbabago. Ayaw na magbago. Ganito na daw siya. Ang mundo nga nagbabago. No? Yung mga pasintabi, mga magulang dyan, no? O, ganito kami pinalaki, kaya ganito dapat kayo. Hello? Hindi na po uubra yan. Iba na pong mundo. Kaya minsan magulo ang pamilya, magulong relasyon kasi ayaw magbago ng magulang, saradong isip. No? Kung noon, binubugbog kayo sa asin at munggo, no? Di ba, papaluhod, di ba? Hindi na ganyan ngayon. Iba na po. Iba na po. May bago ng paraan. Maging bukas naman ang isip sa pagbabago. Sabi nga, ang pagiging magulang, hello, magulang, may 3 stages. Mabilis lang ito, dadagdag ko na. O magulang, makinig. Sa unang stage, pag mga bata pang mga anak, ikaw ay teacher. Turuan mo lahat. Ituro mo lahat. Gawaing bahay, magpo at opo, magpasalamat, lahat ituro mo. Ikaw ay teacher. Pero kapag ang iyong anak ay nagiging teenager, hindi ka na teacher. Ano ka? Coach. Coach. Naturuan mo na yan, na-train mo na yan, pagdating sa laban, ay, coach na lang. Coach mo, pero siya pa rin ang gagawa. Diba? Ganun sa sports, iko-coach mo lang. Time out, time out. Pag nakikita mong iba nang ginagawa sa court, time out. Nagwawala na sa court, time out. Coach mo. Coach mo lang, pero siya pa rin ang gagawa. At pangatlong stage, kapag malaki na ang iyong mga anak, hindi ka na teacher, hindi ka na coach, ikaw ay mentor. Mentor. Ano yung mentor? No? Yung mentor, naturo mo na lahat, panonoorin mo na lang siya. Lahat ng natutunan sa'yo, babalikan na lang niya. Ganito yung ginawa ng nanay ko, yan ang gagawin nila. Mentor ka na lang. Kumbaga, reference. Lahat ng mga natutunan niya, babalikan lang niya. Kaya mga magulang, dapat bukas ang isip. Mga anak din, bukas din dapat ang isip. Dahil pag bukas ang isip, bukas sa pagbabago. Ang mga taong sarado naman ang puso, may laman ang puso. Parang libingan, may laman pero bulok, pero patay. Ano ibig sabihin? Ang mga saradong puso, ang laman galit. Ang laman pait, puot. Kaya ang bitter eh. 'Di ba? Wala nang ka-sweet-sweet ang bitter. Kasi ang laman ng puso, galit, puot. May laman, pero patay. At hindi na marunong dumamay. Pangatlo, ang sarado, ang kamay, alam mong may hawak at laman. 'Di ba? Kaya nga sarado eh. May laman yan. Hindi mo naman isasara ang iyong kamay kung wala itong laman. Dahil kung bukas ito, ibig sabihin, walang laman. Ikaw yung humihingi. 'Di ba? Tama? Yung mga saradong kamay, ay, yan yung may mga laman. Kaso, madamot. Ayaw dumamay. Kaya ang laman, marami man, pero kabulukan. Kabulukan. Yan ang mga klase ng taong sarado. May bonus pa. Sarado ang tainga at sarado ang mata. Pakitingnan nga yung katabi. Bukas pa bang mata? Bukas pa. Bukas ba ang tainga? Iyan ang di natin alam, no? Bukas nga, nakaririnig, pero meron naman hindi tumatanggap.
No? Yung mga saradong tainga, nagbibingi-bingihan. Nakaririnig pero, ayaw naman tanggapin. No? Parang yung mga nakakarinig ng ating banal na misa, hello sa mga barangay. No? Naririnig nila yung misa pero ayaw magsimba. Kailan nagsisimba? Pagpatay na. No? Pupunta rito, Father, pamisa nga po. Para saan ang pagsisimba? Patay na, hindi na naririnig. Para saan ang sermon? Para saan ang mabuting balita? Para saan ang salita ng Diyos? Kung hindi na naririnig. Kaya dapat ngayong buhay, buksan ang tainga, makinig. Kanina may nag-message sa akin. Sabi niya, Father, di ba sabi mo noong mahal na araw, paalalahanan ka kapag masungit ka. Okay, nagmisa daw ako 6 a.m. No? Sabi, ang sungit mo po. Sabi ko, saan po ako masungit? No? Sabi mo yung pag-hello mo. Ganun ba? Hello po. Okay na ba? Hindi na masungit? Hello po. Okay na? Mabait na ba ako? Parang di bagay, no? Pero gano'n, no? We learn to listen, makinig sa isa't isa. Pakinggan ang isa't isa. Buksan ang mata, huwag magbulag-bulagan. Mga kapatid, ito ang klase ng mga taong sarado. Pero alam nyo, sa lahat ng ito, dito pumapasok ang awa ng Diyos. At dito mararamdaman ang awa ng Diyos. Dahil pagsarahan ka man ng tao, hinding-hindi ang Diyos. Pagsarahan ka ng tao, hindi ng Diyos. At magsara ka man sa tao, papasukin ka ng Diyos. Yung sinabi mong ayaw mo na magmahal, sarado na, papasukin niya ng Diyos. Tingnan mo, may boyfriend ka ulit. May girlfriend ka ulit. No, tayo mo lang, no? Ganun lang naman yan no? Yung mga sinara mo yung kamay, pag pinasok yan ng Diyos, tamo, bukas na yan. Bukas na yan. At ganun din sa mga nagsara ng isip, papasukin niya ng Diyos. Papasukin mong Diyos at mababago ang iyong buhay. Tayong lahat may puwang sa awa ng Diyos. Magsara man tayo o pagsarahan natin ang tao. Amen? Amen.